Napansin niyo ba mga kapatid na ang mga setback sa buhay natin, kapag dumating walang warning? Hindi ka wawarningan na magkakasakit ka bukas. Hindi ka wawarningan na magkakaroon ka ng matinding problema bukas. Hindi ka wawarningan na yung tawag na sasagutin mo will change the trajectory of your life. Amen? Walang ka-warning-warning, ang nakakapagtaka pa, ang mga pagsubok, ang mga setback sa buhay natin, wala nang warning, sabay-sabay pa. Hindi nagpapaschedule. Walang organizational chart. Sabi, di mo man sabihin, ba't inuna nyo kagad yung mabigat, February pa lang? Sana nilagay nyo sa October para tumatag-tatag naman ako ng konti. Pwede bang yung problemang to, sa June mo na ilagay, masyado pang hectic ang schedule ko, kaka-break up lang namin ng Valentine's? Nilagay mo na kagad ngayon, nagsiselebrate ako ng graduation, kayo talaga oh. Bigla na lang dumarating, magugulat ka na lang, dumating na, hindi nagpaimbita, sabay-sabay pa. Tignan nyo yung nangyari kay Peter, ha? Patong-patong ang sitwasyong nangyari sa kanya. Kung binasa po ninyo yung binasa natin kanina, si Peter nakakulong. Pangalawa, si Peter nasa death row. Kinaumagahan, papatayin na siya. Si Peter, binabantayan ng at least 16 soldiers. 4 squads of 4 soldiers, nakabantay sa isang tao lamang. And next, si Peter was in chains. Meron sa kamay, meron sa paa. You don't understand. Si Peter nakakulong, nasa death row. 16 soldier ang nagbabantay sa kanya. Nakatali pa yung kanyang kamay at paa. Just because they were afraid na ma-share niya yung gospel. And to lead these people closer to Jesus Christ. You don't understand. Si Peter nakulong. Si Peter may death row. Kinaumagahan papatayin na. Binabantayan ng 16 soldiers at siya po ay naka-chains. This is a setback. You know why? Because their mission is to share the gospel of Jesus Christ. How can you share the gospel kapag may bantay kang 16 soldiers? Nakakulong ka at kinaumagahan, pwede kang patayin. But you know what? While I was reading this, I've learned a lot from this story na kung gusto natin na magkaroon ng major comeback from a minor setback, we need to learn from this story. Kasi naniniwala tayo based on this story na si Peter, oo nakulong, oo si Peter may death threat, o nasa death row, pero pinakawalan siya ng ating Panginoong Yesus. At nung nakabalik sila, they grew exponentially. Mas matindi pa sa paglago nila nung nakaraan. Palapakan natin ang Panginoon. So how can we prepare for a comeback? Are you ready? Because we can learn something from this story. Number 1, if you want to prepare for a comeback, number 1, prepare your heart. Puso na naman, Pastor, kakatapos lang ng February, hindi nga ako dinala ng flowers eh. Sama ng loob ko. Okay? Wala naman kayo eh. Okay. Sabi ng first one, if you want to prepare for a comeback, you must prepare your heart. Kung babalikan natin yung verse 6, ang sabi ng verse 6, nung gabi, bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan. In other words, nung gabi bago siya patayin. Nung gabi na supposedly dun i-execute yung kanyang death penalty, nung gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, everybody read, natutulog ito. Now, listen, nasa delikado at matinding sitwasyon si Pedro, and yet, sa kabila ng one of the worst scenario in his life, kinaumagahan, papatayin na siya. Talagang pinili niyang matulog. I mean, kung mamamatay siya next day, matagal-tagal na tulog na yon. Correct? Tapos gusto mo extended pa? Mas maaga pa. I mean, in the midst of a worse situation, nakuha niya pang matulog. Which made me realize and which made me wonder, ano kaya ang laman ng puso ni Peter kung kaya't nakuha niya pang matulog sa gitna ng sitwasyong ito? Na kung binasa niyo po yung binasa natin kanina, hindi lang siya basta tulog. Malalim yung kanyang tulog. Bakit? Kasi hindi siya magising to the point na yung anghel pa ang tumapig sa kanya para lang siya magising. Ibig sabihin, tulog mantika si Pedro sa panahon na papatayin na siya kinaumagahan. Anong meron sa puso ni Peter? Anong confidence meron si Peter
na pwede nating matutunan in the midst of a setback in our life. Kasi alam ko lang, kapag dumaras tayo ng setback, hindi ka makatulog. Ang puso mo worried, ang puso mo anxious, ang puso mo takot. So what can we learn from the life of Peter here? Let me ask the question, paano ba siya nakatulog in the first place? Well, kung babalikan natin ang context, so that's why context is very important. Kasi kung babalikan natin 8 chapters before, in Acts chapter 4, nakulong din si Peter, pero nakalaya. Siguro iniisip ni Peter, I've been to this situation before. And if God delivered me back then, He can deliver me now. Kung niligtas ako ng Panginoon nung nakaraan, alam kong ililigtas pa rin ako ng Panginoon ngayon. Hindi ito ang unang beses na nakulong ako. Hindi ito ang unang beses na narito ako sa sitwasyon na ito. And if God rescued me before, He can rescue me again. If God did it before, God will do it again. Kung pinalaya ako ng Panginoon noon, kaya pa rin akong palayain ng Panginoon ngayon. Question, why are you worried? Is this the first time na nagkasakit ka? No. Pinagaling ka ng Lord before, bakit hindi ka niya kayang pagalingin ngayon? Is this the first time that you've been broke? No. But if God did it before, He can surely did it again. Niligtas ka ng Panginoon ngayon, kaya niyang gawin uli ngayon. Ginawa ng Lord noong 1993, kayang gawin ng Lord sa 2023. Because the last time I checked, ang sabi mismo ng ating Panginoong Yesus, I am the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, if I can do it before, I can surely do it again. Put your confidence in the Lord. Ilagay mo ang tiwala mo at ang confidence mo sa Diyos sa gitna ng mga setbacks sa iyong buhay. And by the way, if you are saying right now, Pastor, hindi yata para sa akin ang message na to kasi napakaganda po ng buhay ko, matindi po ang takbo, parang hindi po ako dumaranas ng setback. Just wait. It will come. At pag dumating yung tagpo na yun 2 years later, make sure na meron ka ng link na to, balikan mo to because this is a good reminder for all of us na kahit may mga setbacks sa buhay natin, we should put our confidence in Him and in Him alone. Gagawin ni Satan ang lahat para yung pananampalataya mo mag-crumble, madurog, at ikaw mismo ang sumuko. Ano ba ang objective ni Satan? I've learned lang na ang objective ni Satan is to destroy you and to make sure that your faith will be fragile. As I call it, pananampalatayang babasagin. Pananampalatayang madaling babasag. Pananampalatayang madaling madurog. Mga pananampalatayang madaling sumuko. Hindi si Lord ang nagwawasak sa iyo. God is not breaking you. Satan wants to break you. But God is making you flexible. So all the struggles and all the pain and all the challenges and all this failure and pressure that you are encountering right now is for you to become a stronger version of yourself. Because after this, you will be stronger. Ang question lang, kaya mo bang matulog when everything else is falling apart? Can you sleep well when your backs are against the wall? Can you sleep well, mga kapatid, kahit hindi maganda ang sitwasyon? Can you sleep well even though you cannot trace God, you cannot see God, you cannot hear God? Can you trust the Lord? Kasi ang sabi ng Bible, God never sleeps. He never sleeps, He never slumber. Ibig sabihin, ang Diyos hindi natutulog. So kung si Lord hindi natutulog at nagtatrabaho for you, nonsense na yung pagiging gising mo. Ba't ka pagising kung gising naman si Lord? Ba't ka nag-aalala kung si Lord naman nagtatrabaho? If God never sleeps, ibig sabihin, pwede kang matulog with confidence. Knowing that God is able, and God will able. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, tulog-tulog din pag may time, okay? Pero wag ngayon. Okay? Prepare your heart. Put your confidence in the Lord. Number 2, what can we learn from the life of Peter, mga kapatid, on this? Do you want, gusto nyo ba ng major comeback? Major comeback? Number 1, prepare your heart. Number 2, prepare for departure. Kung ikaw ay babalik, magbihis ka na. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ang sabi ng verse 8. Ang sabi ng scripture sa verse 8, nung ginising na siya ng anghel, magbihis ka at magsuot ng sandalyas. Bakit? Paalis ka na. You are now transitioning from a life of setback to a life of comeback.
Kasi ang setback ay set up for a great comeback. Hindi yan pang habang buhay. Setback lang yan. Huwag mong tambayan. Magbihis ka. Gusgusing ka na. Pray hello. Amen. Napabaho ka na ng setback na yan. Huwag ka nang manatili. Huwag ka nang manatili sa putikan. Magbihis ka. Umayos ka. Hindi ka nilikha ng Panginoon. Hindi ka tinawag ng Panginoon para manatili sa kulungan. Dress up. Lalaya ka. Naalala niyo yung mga Israelites? After 40 years of slavery, ano sabi ng scripture? The night before na lumaya sila, on the night of the Passover celebration, ano instruction ng Lord? Magbihis kayo. Bakit? Ang sinasabi ng Panginoon, hindi na kayo alipin. Lalaya na kayo. There is going to be a change and a shift. Ang sabi ni Lord kay Peter, magbihis ka at magsuot ng sandalyas. Bakit? Anumang bagay na pinagdadaanan mo ngayon, ginagamit lang ng Lord para palakasin ka, hindi ka habang buhay na nandiyan. Para sa lahat ng mga magulang, nung nagsisimula pong maglakad yung anak ninyo, ilang beses po sila nadapa? Ilang beses po silang nadapa? Nanay? Paulit-ulit. Maraming beses, correct? Pero pag nadapa po ang anak ninyo, anong sinasabi mo? Simula ngayon, dahil sa pagkadapa mo na yan, nakakahiya. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng tawagin Prado. Tinatakwil na kita sa pamilyang ito. Ganun ba gagawin mo? Kapag nadapa ang iyong anak, no. I-encourage mo siya na bumangon uli. Anak, tayo. Anak, bangon. Bakit? Ini-encourage mo siya na tumayo uli. Hindi ka habang buhay, nadapa ka pero hindi ka habang buhay na nakadapa dapat. Amen? You are not meant to crawl. You are meant to run. Amen? You are not meant to crawl. You are meant to run. Sabi niya, bangon, bangon. Sinasabi ba ng mga nanay yan? Bangon. Pero ang question, ini-encourage mo lang ba siya na tumayo talaga? Tayo ka anak? No. Ini-encourage mo siya to do it again. At kahit na may risk na bumagsak uli siya, at kahit na may risk na masugatan siya, hinahayaan mo siya. Bakit? Kasi kung hindi siya madadapa, hindi siya matututong lumakad. Ano ang Lord? Hindi niya lang gusto na mapagtagumpayan mo ang buhay. Hindi niya lang gusto na matuto kang tumakbo. Gusto ng Lord, habang ikaw ay lumalakad, may nade-develop sa'yo. Paghahanda po ng Panginoon ang lahat ng mga pagbagsak at setback na nararanasan mo. Nawalan ka ng trabaho, hindi para magmukmok, kundi matuto sa sitwasyon. Nalugi ang negosyo, hindi para magmukmok tayo at isipin natin wala nang pakialam ang Diyos. May pakialam ang Panginoon. If you're not dead, God is not done with you yet. Hanggat may pulso ka pa, hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. May layunin pa ang Diyos sa'yo. Pero kailangan bumangon ka, magbihis ka, iwanan mo yung setback na yan. Don't settle for setback. Amen. Ang setback, tinatakbuhan. May natututunan, pero aalis din tayo. So kailangan, kapag nandun tayo sa sitwasyon at ginising na tayo ng Panginoon at tinampik tayo ng Panginoon, bihis na, prepare to live your old life. Prepare to live your old habits. Hallelujah. Prepare to live. Prepare to change. Kasi may bagong direksyon na gustong pagdalhan ang Panginoon sa iyo. Kaya isinara, may bubuksang bago. Kapag sinara ng Diyos ang bintana, may mas malaking bintanang bubuksan ng ating Panginoon. When God closed the door, greater is on the way. When God closed the door, there is more. The trials that you face will produce strength, endurance in your life. May tinuturo ang Diyos. Yun nga lang, unfortunately, hindi talaga madali pag dumaan tayo dito. Kaya minsan tayo, hindi tayo kagad makabangon at makapagbihis kasi shocked pa tayo. Para ka nawara shock boom. Bait-bait ko, nangyari sa akin to. Ang tali-talino ko, bumagsak ako. Di ba? Nasa-shock ka eh. Ang galing ko sa business, nalugi. Bakit? Ikaw mismo shock. Because you're not ready yet. Sa Romans chapter 5, verse 3 to 5, watch this. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Pause. Basahin uli natin. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang... hold on. Sino sa inyo pag nahihirapan, masaya pa kayo? Yung na-hospital yung magulang mo, ay Lord, thank you, na-hospital sila. Matagal na rin kami bored sa bahay talaga, actually.
Buti naman may change of environment. Di ba? Sino sa inyo ikinagagalak nyo pa kapag may mga pagsubok na dumating sa inyong buhay? Obviously not. Pero bakit ang sinasabi ng Bible, ikinagagalak natin, dinamay pa tayo. Kayo-kayo na lang yan. Pero bakit sinabi ni Apostle Paul, ikinagagalak natin ang mga kahirapang ating tinitiis? Maiintindihan lang natin yung part na yan pag tinuloy natin yung verse. Ulitin natin. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Let me repeat. Ang sabi ng Scripture, ikinagagalak daw dapat natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Sino sa inyo masaya po kayo? Pinopost nyo pa sa Facebook, ay glory to God, nalugi yung negosyo namin. Purihin natin ang Panginoon. Ikinagagalak nyo ba pag may kahirapan na tinitiis? Hindi. Pero ang sabi ng Scripture, ikagalak nyo. Bakit? Dahil alam natin na yung mga hirap na yan, magbubunga ng pagtsatsaga. Magiging maligaya ka lang pala kung alam mo, yan, kung alam mo na may mabubunga siya sa'yo. So kaya hindi ka natutuwa madalas kasi hindi mo alam. Amen? Let me prove it to you again. Santiago chapter 1 verse 3. Nalalaman ninyo, yan na naman tayo sa mga alam-alam na yan. Okay? Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Kaya pala sabi rin ng Scripture, consider it pure joy when you experience various trial. Kasi yung sinasabi ng Scripture, yung pagsubok sa pananampalataya, nagbubunga ng pagtitiis. Pero mas ma-appreciate mo lang, mas magiging maligaya ka lang sa pagtitiis kung alam mo. Ang ganda na sinasabi, tignan nyo yung sinabi ng James ulit. Balikan na niya yung one. Tignan nyo, ang ganda na sinasabi ni Santiago rito. In essence, ang sinasabi ni James, alam mo dapat na may magandang madudulot ang mga testing sa buhay mo. Ulitin ko, alam mo dapat na may magandang maidudulot ang mga testing sa buhay mo. So ang tanong, alam mo ba? Yun. Kasi pag di mo alam, hindi ka talaga magiging masaya. So ito ang sagot. Para tayo ay makapagtiwala, para tayo ay maging maligaya, kailangan natin pagkatiwalaan na anumang testing sa buhay natin ay may maidudulot na endurance. May maidudulot na pag-asa sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, nasa atin na yung sagot. Ang problema, hindi lahat ng nakakaalam ng sagot nagtatagumpay. Knowing the answer doesn't guarantee success. Damay-damay na to. Minsan nagtataka ka, paano ba ako papayat? Alam mo ang sagot. Alam mo eh. Tama? Sino sa inyo totoo? Alam mo. Alam mo, hindi mo na kailangan ng trainer. Alam mo ang sagot, correct? Ay ba, naman problema ka? Pastor, ba't gano'n Hindi ako makatulog sa gabi. Yung nakahiga ako, 3 oras na, hindi pa rin ako matulog. Alam mo ang sagot. Alam mo ang sagot na kapag binitawan mo yung cellphone, makakatulog ka. Right? Alam mo yun. But knowing the answer doesn't guarantee success. Hindi porket alam mo yung sagot. Kaya pala sabi ng Scripture, nalalaman ninyo yun. Kailangan alam mo pero hindi lang sapat na alam mo. Dapat yung alam mo, ina-apply mo kapatid. Now ang question, ang Biblia ba nagkulang sa sagot? No. Alam natin ang sagot. Pag tayo ay malungkot, alam natin nandito ang sagot. Pag tayo ay worried, alam natin nandito ang sagot. And yet we give up anyway. And yet we surrender. And yet we throw in the towel. Bakit? Alam natin ang sagot, but knowing the answer doesn't guarantee success. Ano ba sinasabi ng Scripture sa Santiago chapter 1 verse 6? Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Maliwanag, magtiwala sa Panginoon. Kawikaan chapter 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Alam mo ang sagot. Ano ang sagot? Magtiwala sa Panginoon. Ano ang sabi ng Hebreo chapter 13 verse 5? Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan,
hindi kita pababayaan. Ang nakakalungkot mga kapatid, alam natin ang kanyang salita, kabisado pa nga natin. Pero sumusuko pa rin tayo. Bakit? Hindi kasi lahat na nakakaalam ng sagot nagtatagumpay. Some people wanted to quit. They wanted to throw in the towel. They wanted to surrender. May mga kilala tayong tao na pagal at hindi na makapagtagal. At ang hallelujah wala na sa ating bokabularyo. Ang praise the Lord hindi nakasama sa dictionary ng ating buhay. Pero maraming salamat sa paalala ng kanyang salita na kailangan nating tandaan. Kailangan mong ma-realize at ma-recall, ma-remember mga kapatid, na ang tunay na pananampalataya ay nagiging absolute. Hindi kapag maayos ang buhay, kundi kapag mas mahirap ang buhay, mas magiging totoo ang pananampalataya natin. Ang real faith is not absolute kapag ang wallet mo punong-puno ng pera. Ang real faith, ang tunay na pananampalataya nagiging absolute when your backs are against the wall. Kapag tinaningan ka ng doktor at wala ka ng malalapitan, nagiging totoo ang ating pananampalataya when all hell broke loose. At yung inaasahan natin ay hindi nangyayari sa ating buhay. Maraming salamat sa kanyang mga salita na nagpapaalala sa atin. Ugain man tayo ng pagsubok, hindi tayo magpapayanig. We were shaken to make us unshakable. And remain faithful. Don't give up your faith. Keep the fire burning. Keep up the faith. Sino po sa inyo gusto ng malalaking pananampalataya? Ako gusto ko eh. Taas nga po kamay. Sino sa inyo gusto ng big faith? Big faith. Big faith. Now, ano ang susi sa big faith? Do you know the answer? Kung gusto mo ng big faith, kailangan makaranas ka ng big problem. Kasi ang big faith, it doesn't make sense kung wala kang big problem. And minsan nagiging genuine and authentic ang faith mo kapag meron kang matinding pagsubok. Pansinin niyo to. Pag meron kayong, inuubo ako, tusiran. Para mainit ako ngayon, inom ka na kagad Biogesic every 4 hours. Walang pray yun. Di ba? Pero pag parang may bukol ako dito, pray tayo. All of a sudden, you need big faith. All of a sudden, you have to call your pastor, Pastor, pag pray mo naman ako, may nakakapapo akong bukol dito, baka mamaya kung ano na po ito eh. Oh. Pastor, pag-pray mo nga po, halimbawa, yung anak ko matigas ang ulo, pag-pray natin. Pero kapag yung anak ko parang sinasanay ba ng diablo to, okay, patawag mo na si pastor. Oh. Pag mga diablo na ang involved, pati kami sinasama. Kayo naman nagsimula niya, ba't yung kami dadamay? Amen? Bakit? Kasi minsan parang hindi matesting yung, parang takot tayo, no? Na dumanas sa malalaking pagsubok. And I understand where this is coming from. Pero sa totoo lang mga kapatid, kapag yung problema matindi, pero yung faith mo hindi sumusunod, ma-overwhelm ka. Doon nagsisimula na parang gusto na nating sumuko kasi yung faith hindi sumasabay sa laki ng problema. The bigger your Goliath, the bigger your faith should be. The higher the Jericho wall, the higher your faith should be. Because kahit gaano kataas ang higante sa iyong harapan, mas mataas pa rin ang Diyos mo. Kahit gaano kalakas ang Goliath sa iyong harapan, mas malakas pa rin ang Diyos mo. Yung nga problema ko, Pastor, nagsisimba naman ako lagi. Pag Sunday service nga natin, lagi ako maaga, 3 p.m., 1 o'clock, nandito pala ako, naabot ako pa yung mga naglalabasa sa church. Pag nag-fasting ako, Pastor, 7 days a week. Diba, may mga ganun pa tayo, diba? Parang pakiramdam ko, lapit-lapit ko sa Lord, di ko deserve itong mga problema to. Kaya nasasya kapag ang lapit mo na kay Lord, dumanas ka pa ng pagsubok eh. Kasi expectation mo, yung mga nakakaranas ng matitinding pagsubok, yung mga lumalayo sa Diyos, lumayo ka sa Diyos, bigyan ng problema yan. Bigyan mo na rin ng jacket, di ba? Baka ginawin. Pero ako, lagi ako nasa church, hindi ko deserve ito, Pastor. Now, listen to me. Even the righteous will fall. Even the righteous will go through this. Proverbs 24:16. Basa. Kawikaan 24:16. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, tiyak makakabangon uli. Ganda! Alam ko kung saan kayo pumalakpak. Sa makakabangon ulit. Ha? Oh, nakakapalakpak naman talaga. Hindi pa makakabangon. Wow! Hindi pa tapos eh. Di ba? Kasi nakaka-inspire naman talaga. Makakabangon ulit. Usually, pag binabasa natin tong verse na to, madalas nakafocus na kagad tayo dun sa tiyak makakabangon ulit. Kasi hindi sinabing maybe eh. Di ba? Tiyak. May certainty. May assurance na makakabangon. Pero bago ka pumunta dun sa makakabangon, may sinabi pa sa simula.
Amen? Ano yung sinabi sa simula? Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit. Ibig sabihin, kahit taong matuwid, nabubuwal din. Di ba, kaya nga nabuwal kasi hindi matuwid, Pastor? Hindi, kahit matuwid nabubuwal. Kasi reminder ng Panginoon sa atin yon na wala kang pwedeng pagkatiwalaan kundi ang ating Panginoon lang. Ang pagbagsak natin, ang pagkalugi natin, ang pagkatanggal natin may look like a mistake. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, nagkamali ka po yata. Mali po yata yung address na pinagdala nyo ng problema. Hindi po sa akin yan, sa kapitbahay ko po yan. Nagbe-videoke ito hanggang alas 3 sa madaling araw. Ito ang deserve ng mga pagsubok sa buhay. It may look like a mistake, but God knows exactly what He is doing. Kung inalaw ng Panginoon na mangyari sa iyo, para sa iyo talaga yan. Pero hindi ibig sabihin na kinalimutan ka ng Panginoon. Kasi kahit na matuwid, nabubuwal din. Pero tiyak ang pagkabangon nito. Bakit? Kay Lord ka nakakapit eh. God knows that you will fail. God knows that you will fall. God knows that you will lose. God knows that you will mess up. But you are not defined by your failures. Let me repeat. You are not defined by your failures. Third time is a charm. You are not defined by your failures. Unless you stay there. Unless you stay there. Because when you get up, you will be defined by what you overcame. Usually tayo, tinatawag natin sarili nating failure because we failed. Tinawag natin ang sarili nating loser because we lost. Listen to me, in God, you are not a permanent loser. Ang identity mo natatied up lang sa circumstance mo if you stay there. You are not meant to stay there. You are meant to dress up and move. Amen? Ang question, paano ka magre-respond kapag ikaw ay bumagsak? Sa mga NBA, di ba? Sa gitna ng kanilang worst game, ang magde-define sa isang player, paano siya bumangon after ng worst game? How would you stand up after that loss? How would you stand up? How would you respond? So, we are defined not by our failures. We are defined by our response to the failures that we have encountered in our life. Lord, bakit nangyari sa akin to? Lagi naman ako malapit sa iyo. Ginagawa ko naman ang lahat para sa iyo. Ba't ang hirap-hirap ng buhay? Sino ba nagsabing madali ang buhay? Nobody said it was easy. Sabi nga ng Coldplay chapter 3 verse 16. Amen? Sino ba nagsabi sa atin na ang pangarap madaling makamtan? Sino ba nagturo sa atin na ang success madali lang akyatin? Wala. Tayo lang ang nagsabi sa ating sarili. Walang pangarap na madaling makamtan. Walang success na madaling ma-achieve. Mahalaga yung response mo sa mga pagbagsak ng iyong buhay. Get up and prepare to live. Get up and prepare to walk away. Sabi mo sa katabi mo, bihis. Aalis tayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Prepare for departure. Calling all the last remaining passengers of 5J842 bound for success. You are now ready to board through boarding gate number 3. All aboard, please. All aboard, please. Number 3. Prepare to be blown away. Prepare to be blown away. Are you ready for 2023? I am. Watch this, verse 9. Verse 9. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang mga nangyayaring iyon. At ang akala niya, pangitain lang. Nangyari na ba sa inyo to, na may natanggap kayong blessing mula sa ating Panginoon, na kahit ikaw hindi ka ba kapaniwala na binigay sa iyo ng Lord, na wala kang ibang nabanggit kundi, wow? Nung nagpe-pray ka, aw. Nung binigyan ka ng advice, how? Pero nung na-receive mo yung blessing, hindi ka makapagsalita, sabi mo na lang, wow. May mga ginawa ba ang Diyos sa buhay mo na hindi ka makapaniwala dahil sa faithfulness ng Diyos at nasabi mo na lang, wow. Tinaningan ka ng doktor pero buhay ka pa rin ngayon, wow. Hindi ka nakatapos ng pag-aaral pero maganda ang takbo ng buhay mo, wow, sana all. Napopromote ka every 3 months, wow. Hindi ka nag-apply, natanggap ka ba sa trabaho, wow. Talagang wow yun. Nakaka-amaze minsan gumawa ang Panginoon. Nakaka-amaze, sa totoo lang mga kapatid, si Peter, lumalakad na siya dun sa miracle, hindi pa niya alam na totoo.
Amazed na amazed siya eh. Hindi kayang i-comprehend ng isip niya na lumalakad na siya sa pagpapala. And minsan tayo nasa gitna na tayo ng blessing, hindi tayo makapagpasalamat kasi hindi tayo makapaniwala. Ang dami-daming deserving, pero bakit ako pa? Ang tawag dyan, grace. Grace is for the undeserved. It is unmerited favor of the Lord. You don't deserve it, but God gave it anyway. Prepare to be blown away. Prepare to be blown away. Ito pa nakaka-amaze, no? Si Peter, everybody put that in the chat. Wow. Okay? Wow. Wow. Okay? Prepare to be blown away. Look at this. Nung lumaya si Peter, hindi siya dumaan sa back door. Nung tinakas siya ng anghel, kasi usually pag tinatakas ka, hindi ka dadaan sa may CCTV. Correct? Pero nung tinakas siya ng angel, hindi sila dumaan sa back door. Dumaan sila sa front door. Ang sabi pa ng scripture, kung nabasa nyo, dinaanan pa nila yung guard. Yung 16 soldier, sila yung na-blown away. Pagdaan siguro ni Peter, si Peter ba yun? Di ba? Nakakulong yun ah. Hindi na siguro sila nakahabol eh. Bakit kahit sila na-blown away? Bakit mga kapatid? Nakaka-amaze kasi dinaan pas ng Lord sa bantay. Ang sabi ng scripture, He went past the security. And they never went through the back door. They went through the front door. Everybody saw it. Alam mo mga kapatid, naniniwala ako na yung mga blessing na gagawin ng Lord sa buhay mo, tatandaan nyo to ha, pag ang Diyos gusto kang pagpalain, hindi secret mission. Na parang sinisikreto na, oy, anak, sikreto lang natin to ha. Baka maingit yung kapitbahay mo, kaya ikaw lang muna, papano ko. Backdoor muna ha, o abot-abot lang. Minsan kami, pagka mga pastor, pag binibigyan kami minsan ng love gift, may bigyan kami ng love gift, na-bless talaga sa buhay mo, bibigyan ng love gift, aabot sa iyo. Pastor, kala mo, droga yung inaabot, pastor, drug pusher. Naiintindihan ko naman kasi talagang Lord, pastor, para sa ministry. Yung kakamayan ka lang, may magaspang. Ano yung magaspang? Amen? Kasi diba tayo pag minsan tumutulong, pag may inaano tayo, may mga tulong tayo, gusto natin pasikreto, secret mission. Huwag ka maingay, baka utangan ako ni Mars, ha? Kaya tayo lang. Pero ang Lord, kapag gusto kanyang pagpalain, when you get delivered, everybody is going to witness it. Everyone is going to witness it. Your friends, your family, your haters. Hello! Even your haters are going to appreciate everything that God has done in your life. Bakit? Kung lumabas si Peter gamit yung back door, may investigasyon pa yan. Sino ang kasabot dito? Inside job yan. Sino ang kasabot dito? Sino sa 16 soldiers ang nagtakwil? Pero nung dumaan si Peter sa front door, wala nang investigasyon. Alam nila, Diyos na lang talaga yun. Biruin mo, dumaan sa security, dumaan sa CCTV. Bakit? Kapag may gagawin ang Panginoon sa iyo, your mind will be blown away. Your mind cannot comprehend all the good things that God has done in your life. Kaya mga kapatid, pwede ba tayong huminto lang saglit at pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating buhay? Sa lahat ng mga pintuang binuksan ng Panginoon, sa lahat ng daan na create ng Panginoon, sa lahat ng mga bundok na problema ang ating napagtagumpayan, sa mga sakit na pinagaling ng Panginoon sa ating buhay. Let us thank God for what He has done. Because you will be blown away when God do it. And I am still blown away with what God is doing in our church. Hindi lang halata. Because I'm trying to compose myself. But what is happening in our church is not normal. Hindi dahil abnormal tayo. But what's happening in our church is not normal. And I believe all the investment, all the sacrifice and dedication of the past, nakita ng Lord John at ngayon, hina-harvest natin for the glory of God. Ito pinakamatindi pa. Hindi pa tapos ang Diyos. So prepare to be blown away. Prepare yourself for a better, brighter tomorrow. Prepare yourself. Alam ko nahihirapan ka, pero ihanda mo ang sarili mo. Alam ko ngayon nagkakagulo-gulo kayo, pero ihanda mo ang sarili mo kasi one day magkakasama kayo sa church. Alam ko ngayon nag-i-struggle kayo financially, pero humanda ka, prepare yourself, dress up, dress for success.
Prepare your heart and prepare to be blown away because God is going to shift you from nothing to something. Amen. From mess to message, from test to testimony, from labor to favor, from trials to triumph. He's gonna blow your mind away. Amen. Ilagak mo lang ang lahat sa kamay ng ating Panginoon, gagawa siya ng daan. God is not letting you down. He is setting you up. Setbacks are made so that you can come back stronger and better than you were before. Kapag may setback, may comeback. Amen? Be strong. Pakatatag ka. Ikaw lang ang nag-iisang Kristiyano sa pamilya mo, may rason ng Diyos. Ikaw lang ang ayaw sumuko, may rason ng Diyos. Anumang ihip ng bagyo, alam ko may layunin ng Panginoon. Ang kandila, pag hinipan mo, namamatay agad. Kakantahan mo pa yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. By the way, nag-celebrate ako ng 28th birthday ko nung... What's wrong with you? Grabe yung pagtutol. Oh, happy birthday to you. Tapos ihipan mo, blow the candle. Patay. Marami sa atin, parang pananampalataya natin, parang kandila. Isang ihip lang ng pagsubok, patay. Kinantahan ka pa, papatayin ka lang din pala. Pero alam mo, dapat ang pananampalataya natin is so fired up, parang sunog. Yung sunog, lalo mong hinahanginan, lalong lumalakas. Lalong binabayo ng pagsubok, lalong lumalakas. Lalong tumitindi ang problema, lalong lumalakas. Kaya ang kaaway, litong-lito sa iyo eh. Yung demonyo, nagkakagulo sa impyerno, sabi na, ang tindi na ng problema ang pinadala mo sa pamilya na yan, nagsisimba pa, nakatayo pa din, nananampalataya pa rin, litong-lito siya eh. Kasi pinadalang ka ng setback para sumuko, pinadala ka ng setback para mag-quit, pero nung pinadalang ka ng setback, nagpasalamat ka pat ikinagalak mo pa kasi magpuproduce ito ng something in you. Yung nadapa ka na, bumagsak ka na, nawasa ka na, but your story is not done yet. Your story is not over yet. So kung may problema man sa pamilya, bangon! Bangon! Amen? Bumangon tayo, magising tayo sa katotohanan, baka natutulog pa rin tayo. Gusto ka ng palayain ng Panginoon, prepare yourself for a comeback. Comeback is real. May problema man tayo kayong mag-asawa, bangon, you can have a comeback. Lulong ka man sa bisyo, bumangon ka kapatid. Kaya mo pang magbago, it's not too late to change. Nagkamali ka man, bumangon ka, it's not too late to change. God is willing to accept you just who you are. Bumagsak ka man, bumangon ka, bumalik ka sa ating Panginoon hanggat hindi ka papatay. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Hanggat buhay ka, may layunin pa ang Panginoon sa iyo. Amen. So remain trusting the Lord, magtiwala ka lang at magugulat ka kapatid sa gagawin ng Panginoon sa iyo. Prepare your heart. Prepare to leave. Dress up. Prepare for departure. And prepare to be blown away. I'm excited that this house in the next few months will be filled with testimonies of how the Lord delivered us from all the setbacks and all the trials that we've faced. I'm excited to hear your story kung paano ka tinulungan ng ating Panginoon. Down na down ka ngayon, pero darating ang panahon na nasa stage ka at magte-testify ka ng kabutihan ng ating Panginoon. You will not remain there. It's not done yet. God is not over with you yet. Hallelujah. Let us thank the Lord for everything that He has done. Palapakan natin ang Panginoon.